Isang magandang hapon po sa ating lahat. Muli, narito na naman po tayo sa isa na namang makabuluhang episode ng Inclinasyon. Today is August 13, 2025 at ngayong hapon po ay ako po inyong magiging host, Jennifer Garcia, at inyong pong co-host, Sir Ranil Surongon. Kumusta, Sir Ranil? Buti. Basta nandito lang tayo. Basta masaya tayo, mga kaibigan, di ba? Yes, Sir Raniel. Okay, so ngayong hapon po, nakahain po sa House of Representatives ang House Bill 2128 o ang National Disability Support Allowance Act na layong magbigay ng buwanang stipend para sa mga disability-related costs at madagdagan ang pangunahing kita ng mga sambahayan may kasamang taong may kapansanan. So, naaayon ito sa isinusulong ng sektor na Disability Support Allowance Bill. So, ano nga po ba itong tinatawag po nating Disability Support Allowance Bill? Bakit ito mahalaga para sa ating sektor? Ito po ang ating aalamin sa hapong ito dito po sa Inclinasyon. So, brief backgrounder lang po, ang Disability Support Allowance for persons with disabilities ay nagmumungkahi ng buwanang stipend na may karampatang halaga para sa mga kwalipikadong persons with disabilities sa Pilipinas. At ang programang ito po ay pamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development, sabay na din ng konsultasyon mula po sa National Council on Disability Affairs at ng mga organizations ng persons with disabilities, at layunin nito na makapagbigay ginhawa sa financial na pasanin ng mga person with disability, pati na rin tulungan silang mag-integrate sa lipunan. So ngayong hapon po, meron po tayong mga bisita na ating pong makakapanayam. Isa pong panauhin na isa pong grupo or organization of person with disability na nagsusulong o sumusuporta para po maipasa ang Disability Support Allowance for persons with disabilities. At the same time, makakasama din po natin ang dalawa din natin ng mga nagpipitaga ng PDAW ng different LGUs po, na kung saan meron po silang ganitong programa sa kanila pong respective LGUs. Sir Ranil, ipakilala po natin sila. Thank you. Magandang hapon sa lahat ng aking tagapakinig, Luzon, Visayas, and Mindanao. And siguro, I'm sure naman, meron tayong mga viewers abroad. So sa hapong ito, maswerte tayo. Imagine, hindi lang isa, dalawa, tatlo ngayon yung ating mahalagang panauhin. So, kung ang maswerte, nabibigyan ng pagkakataon na magpakilala sa ating mga panauhin sa hapong ito. So yung una nating panauhin ay si Dr. Benjamin June Bernardino. Sino kaya hindi pa nakakilala kay Doc June? He is a medical doctor by profession, pero dahil sa nangyari sa kanya, nagiging aktibo siya na advocate for the rights of persons with disabilities. Tinatawag natin siya, mga kainklinasyon na si Doc June. So siya ang presidente ng Life Haven for Independent Living na matagpuan ang kanilang opisina sa Valenzuela City. So si Doc June ay nagiging kasama natin na nag-advocate simula pa noong 2005 ba to, Doc June, at isa siya sa mga founder ng Life Haven. Sa ngayon, siya ang presidente at board chairman ng kanilang foundation. Siya ay consultant din ng CBM International Capacity Development and Training for Community-Based Inclusive Development o CBID. Maraming involvement si Doc June sa iba't ibang larangan tulad ng humanitarian action, labor migration, and human trafficking. Ang kanyang pinapangarap na later on na sana ang mga taong may kapansanan ay matamo nila ang kanilang karapatan
at magkaroon ng dignidad sa lipunan. No, mga ka-inclinasyon, let's welcome Doc June Bernardino. Doc June. Magandang araw ho, June Bernardino. Salamat sa pag-iimbita. Okay. So yung ating pangalawang panauhin sa hapong ito ay si Miss Christine Torres. Siya ang Disability Affairs Officer ng Persons with Disability Affairs Office ng probinsya ng Ilocos Sur. Siya ay nanggaling sa isang historical na lugar, ang Vigan, Ilocos Sur. Siya ay nag-graduate, cum laude lang naman, sa bachelor's degree in information technology and later earned her master's in public administration from the University of Northern Philippines. She now serves as a Disability Affairs Officer of the provincial government of Ilocos Sur, where she leads programs grounded in dignity, inclusion, and genuine love for the community. Let's welcome Ma'am Christine G. Torres. Ma'am Christine, good afternoon po. Good afternoon po, sir, and lahat po ng ating manonood ngayon. Okay. Welcome sa ating inclusion. First time ata dito ni Ma'am Christine na ma-invite. Ito, yung pangatlo ko ipakilala. Nakilala ko na to nung pumupunta ako sa Puerto Princesa. Sabi daw kanina ni Ma'am Jen, naka-coat and tie, Siya ay walang iba, kundi si Sir Genaro Manaay, ang Disability Affairs Officer ng Puerto Princesa City. Noon siya ay nagsilbi bilang Executive Assistant 4 ng City Mayor na si Lucilo R. Byron ng Puerto Princesa. Siya din ay nagbibigay ng patnubay at nag-advocate kasama ang Persons with Disability Affairs Federation ng Puerto Princesa City. He played the key role in securing their SEC registration and accreditation with the Sangguniang Panglungsod ng Puerto Princesa. Okay, kinocongratulate natin na rin si Sir Genaro dahil siya ay isa sa mga prime mover nag-host ng 2025 Third Inclusive Governance National Conference. Sabi nga ni Ma'am Jen, mahirap ang inilagay na mahirap pantayan ang ginawa ni Sir Genaro sa pag-host ng Third National Convention ng Persons with Disabilities. Mga kaibigan, let's welcome Sir Genaro Manaay. Okay, so yan, Ma'am Jen, yan yung mga taga-inklinasyon ang ating mga panauhin sa hapong ito. Thank you, Sir Raniel. Ayan, talaga nga pong tayo po ay mapalad sapagkat ang ating pong mga panauhin sa hapong ito ay sabi ko nga kanina, nagpipitaganan at saka pong talaga pong sila po yung advocates po na nagsusulong po ng tinatawag po nating disability support allowance bill. Okay po. So kumustahan po tayo? Kukumustahin ko sana si Sir Genaro. Sir Genaro, shout out po nga pala sa lahat po ng naging prime movers po ng Third Inclusive Governance National Conference which was held in Puerto Princesa City, Palawan last August 4 to 7. Yan. So, ang ating pong host ay syempre po ang City of Puerto Princesa. At talaga naman po napaka-successful po nito at dinaluhan po ito ng mahigit 300 delegado po mula po sa iba't ibang lokal na pamahalaan po ng buong Pilipinas. Ayan, Sir Genaro, kumusta po kayo ngayong araw na ito, sir?
Magandang hapon sa lahat nating mga bisita. Magandang hapon, Ma'am Jane. Magandang hapon, Pilipinas. Okay, thank you so much, sir. Ayan, good afternoon po. Audible naman po yung inyong audio, sir. Mas okay po. Oo, wala signal. Okay, sir. Noted po. So, shout out din po, of course, sa ating pong League of PIDAO Incorporated, headed by our President, Sir Jobert Lago. And thank you so much din po sa support ng National Council on Disability Affairs sa buong period po ng ating national conference ay nandun po sila at nakaalala. And belated happy birthday po sa ating pong Executive Director, Ma'am Edie Glenda Relova. Okay, sige po. Kumustahin po natin ating mga bisita. Doc June, kumusta naman po kayo sa araw na ito? At kumusta ang ating mga advocacy po for persons with disabilities? Ayos naman ho. Buhay na at hindi binaha. Nung mga nakaraang araw na nag-uulan, busy. Marami tayong pinagkakaabalahan. At isa dito yung pagtutulak ng Disability Support Allowance Bill para maging batas. Thank you so much, sir, for that updates. Ano po, talaga namang si Doc June, makikita po natin, nasa bahay po siya, pero talaga namang yung kanyang advokasya ay lumalaganap kahit na nandun po siya sa kanya pong tirahan o sa kanyang opisina. How about you, Ma'am Goya? Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating advocacies po for persons with disabilities dyan po sa Ilocos Sur? Hello, Ma'am Jen. Good afternoon po. Sa ngayon po, nakakaganda po ang sitwasyon natin ngayon dito at mga pinag-review natin kasi kapapasalaw po yung isa natin ordinance na naglalalo-huglan ng mga scholarship po ng mga batang pinag-review natin dito sa Ilocos Sur. Especially po yung mga elementary, STEM, and high school po. Kasi po noon ang scholarship po natin is para lang po sa mga college. So ngayon po, nalado po natin ito sa ating board members. So yun po, I am happy to share po dito na nakapasa na po yun. And hopefully po next year, manuntunan ko na po ang mga bata ng scholarship nila. Yan lang po, ma'am. Wow. Talaga nga naman ang ating pong PIDAO ng Ilocos Sur ay very active po sa paggawa po ng mga policies po for the persons with disabilities. Thank you so much po, Ma'am Goya or Ma'am Christine. Yan. Miss Goya kasi ang kanyang nickname. So nasasanay ako na tawagin siyang ganun. So Miss Christine, congratulations po na marami po kayong mga ordinansa po na ipapasa po dyan para po sa ating mga persons with disabilities. And of course, shout out po sa ating pong mga persons with disabilities sa buong Ilocos region din po. Ayan, sige po, umpisahan po natin yung ating pong discussion po. So para po kay Doc June, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba itong bago natin na narinig po? Actually, hindi bago, matagal na ito na ina-advocate talaga ng ating pong mga kapatid sa Life Haven. Pakipaliwanag po itong tinatawag po natin na DSAB. And kung ano po ba itong batas na ito na isinusulong sa Kongreso para po sa sektor po natin. Bandang araw ho uli, mga taga-subaybay ng inkludasyon. Nabanggit nga ako ni Ms. Jan kanina, nasa bahay. Totoo yung background ko, bed, hindi ko virtual. Nasa bed ako, quadriplegic. Ito nga hindi nakakaalam pa. So, itong Disability Support Allowance Bill, dalawang kongreso na natin tinatrabaho. Kung hindi man, at least dalawa. Pwedeng lumagpas pa. Kasi yung mga unang parte, mahirap mangumbinti at mapaintindi yung challenging ang pagpapaintindi na pagpapaintindi tungkol dun sa disability-related expenses or disability-related costs. Mula sa pagpapalaki ng batang may kapansanan, pag-ieskwela ng mga school age na may batang may kapansanan, pagtatrabaho, pag-iedad hanggang sa pagre-retiro. Yung mga kakaibat na gastos na hindi napapansin o hindi nararanasan ng mga taong walang kapansanan. Ito yung tinutukoy nating
disability-related cost. So, yung gastos na yon, inaalis natin yung pananaw na ito ay responsibilidad ng pamilya solely. May responsibilidad ng pamilya, pero ang main responsibility ay nakaatang sa or obligation ay nakaatang sa Estado, sa gobyerno. Okay, so sa social protection program natin, tapos sa social protection floor, kasama ito sa isang mga bagay na dapat merong existing. Okay, available, accessible, okay, maliban na sa usapang disability inclusive na social protection programs, okay, kailangan din magkaroon ng disability specific na social protection program kagaya nitong disability support allowance to address disability related costs. So, kumbaga Doc Jun, ito yung tumutugon sa mga ibang pangangailangan ng persons with disabilities na hindi nakakapaloob dun sa mga ibang batas. Ano po? So, yung allowance, yung specific other expenses. Okay. Maganda napanggit mo. Isa sa mga pwedeng sumagot sa iba-ibang pangangailangan ng sektor. Kasi maraming problema, maraming pang hadlang. Number one yan, accessibility. Opo. Doc Jun, pwede niyo po bang mabanggit din? Kasi, di ba, nabanggit nga natin na may mga disability-related other pa na mga expenses or mga pangangailangan. Marami kasi sa atin dito, kung ano yung specific na category ng disability ng isang tao, doon lang tayo nakafocus. Pero behind that, mas madami pa. Pwede niyo po bang mabanggit ito, Doc Jun? Mga pang-araw-araw na medical na pangangailangan na may kinalaman sa pagkakaroon niya ng kapansanan. Maintenance mental health, tungkol sa mga taong may autismo, may ADHD, merong regular na medication na or meds na iniinom ang mga individual na may ganong klaseng kapansanan. And magastos yun. Hindi yun nakikita ibang tao dahil hindi naman nila nalalaman gaano kalaki yung gastos no? At bakit kailangan yung mga yun. Maliban sa gamot, yung mga regular na supply, medical supplies, kagaya ng kalagayan ko, ng ibang mga spinal cord injury, traumatic brain injury, mga paraplegic, at yung iba pa, yung mga diaper, parang aliit na bagay. Pero every time magda-diaper ka, magkano? 30 pesos. Kung araw-arawin mo, magkano? So matutang no? Mga catheters, mga prosthesis, maintenance, ito pa yung mga assistive devices or technology na kailangan ng mga tao may kapansanan, may iba-ibang klaseng kapansanan. Ang technology ngayon, hindi na siya luho o luxury. Part na ngayon ito ng existence at ang means ng participation ng mga taong may kapansanan, kagaya ng low vision or blind, mga deaf. So, kasi kung gagamit ng technology, hindi kailangan face-to-face or in-person na interpreter. Okay, through video calls, magagamit ang servisyo. Ang mga screen reader, napaka-importante para sa access to information, ano yung mga nilalathala, mga balita, mga panawagan, mga pabala. Hindi malalaman na may mga visual impairment, ano yung mga tinetext na yon o ano mga pinapost sa social media kung walang access sa mga screen reader or access sa information ang forma ay screen reader accessible. Kaya banggitin ko na rin dito, importante rin yung accessibility ng information, yung form ng information na pinalalabas. So lahat yon ay may gastos. Kailangan gastusan dahil minsan format talaga kagaya ng panahon ng COVID, nakasalalay dito ang buhay sa access sa information na yun. So, dahil kailangan ng puntahan natin yung ating dalawang local guests, no? So nagbigay, no, si Doc Jun, no, kung ano ang disability support, no, allowance bill, no. So dito sa ating dalawang panauhin, no, sa Ilocos Sur at saka sa Puerto Princesa, no.
Ano ang nag-inspire sa inyo, no? Bakit nagkaroon kayo ng disability support program, no? Halimbawa kay Ma'am Tin at saka kay Sir Hinaro, no? Ano yung nakita ninyo, no, na mga kadahilanan or inyong inspirasyon, no? Bakit kayo nagkaroon, no, ng disability support program, no? Siguro unahin muna natin si Ma'am Tin. Ma'am Tin, sa Ilocos Sur bilang probinsya, ano ang pinag-inspire sa iyo? Ano yung mga sitwasyon diyan? Bakit nagkaroon kayo, no, ng disability support allowance program, no? Kung ganon ba yung tawag sa inyo, Ma'am Tin? Hello po, sir. Pwede po ikwento ko po sa amin dito sa Ilocos Sur, kung paano po nagkaroon ng husab sa amin. Matagal na pinaglaban ang tulong pinansyal para sa mga kababayan natin may kapansanan po. Nagsimula ito bilang advokasya ng ating President, Emeritus President po na si Ma'am Flora Rapanan, na nagsulong na idea sa ating sangguniang panglalaniwan po mga noong 2018. Sa pamamagitan po na inisyatiba at sponsorship ni Board Member Mildred Elaydo, na isang batas ang Provincial Ordinance number 035-18 o HOP. Ito yung po yung pangalan niya. HOP Ordinance po. Ang ibig sabihin po, helping hand from the provincial government for the less fortunate province-late with disability. Ito ang ang ganda pala doon si Ma'am Jen, no, doon sa kanila sa Ilocos Sur. Meron talagang provincial ordinance, no. Siguro mamaya, Ma'am Tin, balikan ka namin ni Ma'am Jen, no. Sir Hinaro, kamusta naman, no? Diyan sa inyo sa Puerto Princesa, ano ba yung kadahilanan? Ano yung nag-inspire doon sa inyo naman? Okay, magandang hapon po sa lahat, Actually, bago tayo namuno dito sa PIDAW, nakita natin yung unang pag-aaral na ang mga PWD is di hamak na diado. In terms of employment, no? Siyempre, naisip natin na talagang kailangan magkaroon ng financial assistance mula sa city government, no? Kaya nung 2013, actually, nauna yung resolution sa amin. Resolution number 148 na iniakda ng ating Vice Mayor Luis Marcaida. And then, nagsimula kami sa 600 during that time. Quarterly allowance, ibig sabihin 200 pesos monthly. Tapos, nung later na dumami na siya kasi ilan lang nung araw ang PWD na nakatala sa PIDAW at the same time sa Office of City Planning. So, nung later, nagkaroon na siya ng pinaka-ordinansa, yung City Ordinance number 1093. At dito sa ordinansa, mula sa 600, ginawang 1,200, naging 2,000, ngayon 3,000 na quarterly. So, ang nag-inspirasyon natin... Sir Hinaro, 3,000 per quarter? Quarterly po, 3,000. Ibig sabihin, ang monthly is 1,000. Wow! Galing naman ng Puerto Princesa. Okay. Dalawa sila, Ma'am Jen. Meron talagang ordinance. So, may legal basis talaga. At saka yung ating ordinance sa bandang part na is laging amendable siya kasi kung tumataas yung ating era sa city government, tataas din yung ating percentage kung babasyan natin yung General Appropriation Act. So, kaya pag tumataas ang era, tataas din ang allowance ng mga PWD. Okay. Sige, Jen, ikaw naman din magtanong, Jen. Para akong na mental block doon na Sir Ranil. Para akong okay. Sir Hinaro, no, Ma'am Tin, parang nainggit si Ma'am Jen. Baka magkaroon na rin siya agad na ordinansa, provincial ordinance sa lahat ng allowance mga sa Pangasinan. Ayan. Talaga nga naman, actually, hindi lang ako siguro, sa lahat ng manonood po natin dito, sigurado pong nai-inspire po sila sa revelation po ng ating pong dalawang PIDAW na magigiting, po. At supported po ito ng ordinance, provincial and city ordinance. So, congratulations po sa inyo and thank you po sa pagsusulong nyo nito. So,
Ang tanong ko lang po din no sa ating pong kay Sir Hinaro at kay si Ma'am Christine, paano po yung proseso ng assessment po natin or pagpili? May kinakandak po ba tayong assessment or indicators na kumbaga naglalayon na piliin, or may pagpipili po bang nangyayari, or true to all po yung ating pong ordinances? Siguro unahin po natin si Ma'am Christine. Okay. Yung Jen, parang may sinasabi ka, ano ang selection criteria, no? Para Yes. magiging beneficiary no, ng Yes, sir. kanilang disability support program. Okay, Opo. sige. Para po sa pagpili ng mga recipients, may malinaw po tayong sistema na sinusunod. Ang mga kwalipikado po ay una, dapat Filipino citizen at residente po ng Ilocos Sur na hindi bababa sa 6 na buwan. Ikalawa po, dapat po siyang rehistrado persons with disabilities na kanilang LGU o bayan po. At saka yung ikatlo po, nasa ilalim po ng poverty threshold. Ang listahan ng 40 beneficiaryo kada LGU ay isinusumiti ng bawat municipal o city social welfare po development at sinusuri po ito ng ating PSWDO para maiwasan po ang maling inclusion. Yan po. Wow. Okay, yeah. Sa inyo naman, Sir Hinaro. Sa amin yung pinaka guidelines actually basta legit na taga Puerto Princesa, no, hindi siya galing sa ibang LGUs o sa ibang lugar, tapos kailangang rehistrado sa PIDAW. Ibig sabihin may ID na, process na siya bilang PWD. Kapag napatunayang PWD siya ng Puerto Princesa, magkakaroon na ID, lahat po kasali basta may ID sa pagtanggap ng quarterly allowance ng Puerto Princesa. Wow. Wow. Ibig sabihin, universal implementation po tayo. Mahirap, sige man. Wow. Basta PWD ka at registered sa PIDAW ng Puerto Princesa, makakamit mo yung benepisyong ito base doon sa ordinansang nakapaloob na sa ngayon. Okay. Sir Hinaro, interested kami ni Ma'am Jen at saka Ma'am Tin, no? Sa Puerto Princesa, ilan yung registered na persons with disability, no, sa inyo, Sir Hinaro? Okay po, so far po nasa 12,000, pero ang aming nakapero last second quarter namin is 10,700. Kasi kung bakit hindi perfect na 12,000 o 12,000 plus, kasi merong mga expire na yung ID, meron yung Okay. meron talagang hindi kumukuha, no, na nagsasabi sa PIDAW na ID lang kailangan namin. Siguro yung medyo may kaya-kaya sa buhay. At kung ano pang mga katiran kung bakit di nasasama sa payroll. Ngayon, Grabe. lumabas yung rules ng accounting na hinihigpitan, no, yung pag-enroll o pagtala do sa payroll. Nagkakaroon kami ng submission ng requirements, isi-xerox yung kanilang ID o photocopy ng kanilang ID. At the same time, ipipresenta sa office ng PIDAW para maisama sa payroll. Ibig sabihin, dito natin makikita kung yung PWD nga is active pa o buhay pa sa bawat barangay. Trabaho po ng Federation President na mag-submit ng mga requirements at pipirma nila to para maisama doon sa payroll na papunta sa accounting office. Kasama ng mga tinatawag na special power of attorney. Kasi during claims po, may mga maraming nagpapanggap na guardian, no. So ang ginawa ng ating auditor's office, ang advice is magkaroon ng special power of attorney o yung isang klase ng pagpapaintulot na maklaim ito dun sa tinatawag sa mga kabataan, affidavit of guardianship, at saka dun sa mga mentally incapacitated na kung saan ayaw bigyan ng special power of attorney ng ating mga abogado. Wow. Okay. Ma'am Christine, sa inyo naman, Ma'am Christine, ilan yung beneficiary ninyo, no, sa inyong disability support allowance program? Noon po, sir, mga 2018 po, 20. And then, later years po, naging 30. Per LGU po ito, ha. Tapos, ngayon po, sa 2025 po, sa next semester po, magiging 40 na po siya.
kada LGU po. Bale, ang Ilocos Sur po is 34 city, 32 municipality and 2 cities po. So, 34 po lahat na LGU. Yun po, sir. So, nag-improve din Wow. sa yearly, kagaya ng ng Puerto Princesa. Ayan, shout out po sa ating mga viewers. Alam niyo po ba, laging comment nila dito ay sana all. Ayan. Shout out po. Of course, shout out po sa ating mga viewers, kay Miss Kate Servas, kay Manel, sabi ni Manel, wow, sana all. And then, ganun din kay Miss Ivy Pabros. Wow, maganda po pala sa province ninyo at sa city ninyo. Sana ganito rin sa amin hindi ko na muna babanggitin. Basahin nyo na lang sa comment. May allowance din, malaking bagay po ito para sa atin dahil single mother po ako. Ayan, shout out din of course sa ating pong viewer na si Miss Hazel De Borja, ang ating pong Legal Pidao Board of Directors ng Region 3, from Region 3, Sir Rizalino Magnose. Shout out po sa inyong lahat. Mamaya naman po yung iba. Balikan po natin siguro si Doc June. Balikan natin si Doc June. Oo, okay. Oo. Doc June, no, alam naman natin, no, na pag ilang taon na to, no, pag ilang kongreso na to, no, yung pagsusulong natin na pinapangunahan ng Life Haven, no. Doc June, ano ang mga learnings, no, ng Life Haven sa pagsusulong, no, ng DSAB, no, sa ating kongreso? Bago ko sagutin yun, paalala ko yung advocacy rin natin sa paggamit ng person-first language. Ito ay hindi lang Pilipinas, global din ito. Even the UN Geneva office ay may guidelines at like recommendations and explanations kung bakit kailangan natin sundan yung person-first language. Mapapansin nyo dun sa ating Disability Support Allowance Bill, hindi kami naggamit ng acronym para maituloy ang practice na yun. Pagsasalita at pagsusulat. So yung learning, kung sakali, maraming tayong learning dahil yung priority ba ang sektor? Okay? Priority ba ng gobyerno? Ito bang sinusulong natin na magiging batas? Meron bang fiscal space to accommodate ang kakailanganing budget dito? Doc John, ka-explain ng fiscal space, no? Parang it's a technical term. So what's fiscal space? Ano mas maintindihan na ating tagapakinig, Doc John? Kung may sapat bang pera ang estado, ang gobyerno para matustusan itong pinopropose na batas na ito. Yan. Kaya para rin doon sa ginagawa ng sektor, pwede sabihin sa pangungunan like Haven, okay, kapartner dito ang Social Watch Philippines Alternative Budget Initiative ay yung paghahanap ng mga posibleng panggagalingan ng pondo para for funding support ng disability support allowance na magiging batas. So pati yung pag-aaral sa mga income generating bills na naka-file din sa Senado at Kongreso. Kasi pwede na mag-earmark ng certain amount to support this law eventually. So isa pang challenge natin ay yung pananaw na ito ay charity, dole out, something yan na binabanggit. Okay, marami nagsasabi doon sa turuan maghanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Magandang parte yon, pero ibang linya ng usapan yon. Ang economic empowerment, part din niya para mangyari yon ay yung pag-a-address ng disability-related cost ng taong may kapansanan. Kung magtatrabaho ka, alam may skills ka, pero magiging magastos ang pamasahe mo. Kung ikaw yung wheelchair user, hindi accessible ang public transportation at different discussion na next time itong accessibility ng public transportation ay mapipilitan ka mag-taxi, okay? O magpribado ng sasakyan. Mas mahal ang ginagastos noon kaysa dun sa mga taong nakakagamit ng public transportation. Okay, iiwasan mo nga yun, magtitipid ka.
Isusugal mo naman ang buhay mo kung ikaw ay magwi-wheelchair sa kalsada. Kalusugan mo. Pagbuga ng mga sasakyan, usap mo, alikabok, mga aksidente sa kalsada. Okay. May mga issue na dapat konsidera kaya tumataas ang gastos. Of course, yung allowance hindi kasagutan yung para hindi gawing accessible yung ating lansangan, daanan ng tao, daanan ng mga taong may kapansanan. Yeah. Okay. Thank you, Doc June. Another question po siguro, Doc June. Yeah, thank you so much po. Another question po siguro, Doc June. So, kanina po kasi naitanong sa ating guest na mga PDAOs po, yung tungkol po dun sa parang criteria on identifying the person with disability na makaka-avail ng kanilang disability support program. So, how about dito po sa DSAB po? Ano po ba yung saklaw ng isinusulong ng batas na ito? Focus po rin po ba ito sa indigent person with disabilities as criteria po? Sa Disability Support Allowance Bill, lahat ng taong may kapansanan na nakarehistro at may ID ay mula dun sa record ng LGU hanggang dun sa Philippine Registry of Persons with Disability ay eligible. Okay, tapos magkakaroon ng case studies, titingnan ano yung mga pangangailangan at ano yung mga disability-related cost or possible expenses ng individual na may kapansanan. So, nabanggit kanina ni Ma'am Christine, ni Ate Goya, naalala ko yung chocolate ng bata ako, sarap yun, ay, okay, nandun sa poverty, yung kanilang parte ng criteria nila. This time, sa Disability Support Allowance Bill, hindi indigent ang tinatarget. Lahat ng tao may kapansanan, may nararanatang karagdagang gastos. Bakit hindi? Bakit indigent na lang, may pera naman ang iba. Tapos kung ang magiging problema nito, maraming mamimitis. Tapos kung ang yung paraan natin ng pag-check sino ang indigent ay proximate, maraming mintis to, maraming laglag. Okay, maraming tao may kapansanan. Kung proximate ang titingnan, ang bahay iba to, may sariling banyo, may ref, may TV, minsan may aircon, sasabihin, hindi ito indigent, hindi ito mahirap. Pero minsan, hindi lang minsan, may mga klase ng kapansanan na kinakailangan nilang aircon. Totoo. May mga heat intolerant. Yung mga quadriplegic, paraplegic, or may mga traumatic brain injury na walang paraan yung katawan nila para makontrol ang temperatura. Pagka walang aircon, mag-hyperthermia, iinit ang katawan, lagpas dun sa normal na temperatura na pwedeng ikamatay, heat stroke. May mga ganong resources na kailangang gastusan ng mga taong may kapansanan. Hindi man lahat, nabanggit nga ni Ms. Jan kanina, may iba-ibang klaseng disability-related cost ang iba-ibang taong may kapansanan base sa kapansanan. Lahat na yung ma-identify dun sa parte rin ng DSAB na paggagawa ng Disability Needs Assessment Tool or screening. Dito sa Disability Assessment Tool na ito, hindi lang aalamin yung kapansanan. Parte dito yung ano yung mga pangangailangan. Kasi address ba yung pangangailangan o hindi. Doon matitiligar yung checklist or yung flow para ma-identify sino dapat mag-facilitate para ma-avail o makuha yung needs na yun. Sino magpo-provide ng support. Again, ang Estado ang primary na responsable dito. Kahit may mga NGO, PSO, OPD, o ibang organisasyon na sumusuporta sa sector, the accountability is not there. Ang issue. Yan. Thank you, Doc June. Nabanggit niyo po, accountability. Itatanong ko sa ating mga panauhin na PDAOs po. Pagdating po kasi sa accountability, since meron po tayong programa na nagbibigay nga po ng parang allowances sa ating po mga persons with disabilities. Pero may pag-aaral din po ba tayong ginawa bago po natin bago tayo nagsulong ng ordinansa para po dito sa Disability Allowance Program po ninyo? And meron po ba tayong monitoring and evaluation kung paano po ito napapakinabangan ng ating mga taong may kapansanan dito po, dyan po sa inyo pong lugar? Sir Genaro, siguro unahin ko po. Kasi bago na-implement ito, una,
nag-research tayo. Yun bang mga LGU kapag isinasagawa to, hindi ba magkakaroon ng violation yung mga local chief executive? No? Siyempre, nagkaroon ka ng ugnayan sa mga auditor's office, accounting, city budget. Ang pag-aaral na resulta is hindi naman talaga ito bawal as long as na kaya ng isang lokal na pamahalaan at merong tinatawag na mga legal basis like resolution or ordinances, no? So, ito ba nakakatulong, no, sa bawat PWD? Siguro naman mas higit na oo, kasi una, hindi ho lahat ng PWD ay may kakayanan na magkaroon ng financial support mula sa ating mga pamilya. Siyempre, dapat nandyan yung gobyerno, no? So, ang pag-aaral po para hindi ito maabuso is with accordance sa guidelines ng rules ng ating mga COA at saka siyempre ng accounting. Kung kaya kapag ka nag-cash advance ka ng first quarter, kailangan ma-liquidate mo ito para makapag-cash advance ka ulit para doon sa second quarter. Masyado pong maigting yung pag-liquidate base sa mga guidelines na binibigay ng city accounting at the same time ng ating city auditor's office para hindi maabuso ito at nasa tama yung pag-disburse ng nasabing mga kapirahan na ibibigay sa mga PWD. Thank you po, Sir Genaro. At least malinaw po na talagang may guidelines din at pinapalo niyo po ito. And at the same time, yung ating COA rulings, no, very important po na makapag-comply po tayo doon, especially po sa mga pag-liquidate po in terms of cash advances. Thank you, sir, information, Sir Genaro. How about po kay Ma'am Christine? Dito po sa Ilocos Sur po, wala po kami formal na impact study sa kasalukuyan. Sapagkat naniniwala po kami na ang mga allowance na ito ay karapatan ng bawat kwalipikado person with disability. At sila ay may ganap na kalayaan kung paano nila gagamitin ang binigay na tulong pinansyal. Maaari ito ay para sa gamot, pagkain, pamasahe, o iba pangunahing pangangailangan. Ang mahalaga po, napupunta ito sa mismong beneficiaryo na siyang mas nakakaalam po ng kanilang pangangailangan o pangangailangan. Yan po, Ma'am Jen. Okay, thank you, Ma'am Christine. Sir Anil? So, follow-up question, no, Ma'am Chen, no? Sir Genaro, mga ilang taon na yung inyong implementation, no, ng inyong Disability Support Allowance Program? Actually, nag-start to, sir, 2013. Wow, Doon sa ating senior. Tapos, 2013. nung kaupo na Sige. ating punong lungsod, Mayor Byron, so gumawa tayo ng budget proposal para sa 2014 sa sektor ng PWD. Kaya 2014, kung 2025 ngayon, may gitna o 10 taon o nasa 12 years na na-implement ito. Okay. Kasi, no, mga ka-intonasyon, no, gusto natin malaman, no, doon sa pagbibigay ninyo, no, ng allowance sa mga persons with disability, ano yung mga nakikita nyo na kabutihan dahil sa inyong programa? Yung konkreto na nakikita ninyo, Sir Hina? Actually, kung ako tatanungin, no, mas higit na kailangan natin yung cash o yung pagbibigay ng cash incentive sa bawat PWD. Kasi pag binigyan mo ng cash ito, lahat mabibili. Paggamot, kung anong mga basic needs nila. Meron kasing programa ang ibang LGU na kagaya sa mga senior, ba, bibigyan mo ng cake kada birthday o kada 10 taon, kada 60 taon. Ang cake naman, di naman makakain ng matanda pag diabetic ka. Pero kung cash yun, maraming mabibili, hindi lang gamot. Pati yung mga pagkain, suporta sa nila. At syempre, kung isa kang senior o PWD na maayos naman yung kalusugan, pwede mo naman ibigay sa pamangkin mo ito, sa apo, yung nagpapasaya sa sarili mo, no? Kaya mas higit na mas magandang ibigay yung talagang cash para maramdaman ang support ng government
kung ako pong tatanong sa tagal na may isang dekada na mas ramdam ng PWD na ibigay ito dahil kagaya ng sinabi ko kanina, dihado kasi tayo in terms of employment. Pangalawa, hindi naman sa yung sinasabi nilang namimiyasa ang mga tao sa pera, hindi yun eh. Ang higit na mas malaga rito, natutugunan ng ating gobyerno, kahit sa lokal na pamahalaan, yung talagang basic needs ng mga dihado, physically, mentally, ang mga taong may kapansanan. Tin, sa inyo, Tin, mga ilang taon na, Tin, yung implementation ng inyong disability support allowance, Tin? Noon, sir, nakapasa po ang ordinance noong 2018 at nag-work up po siya noong 2019. So, 7 years na po ang whole ordinance namin po dito sa Ilocos. Tin, anong nakikita mo, Tin, bilang head ng PIDAW, no, na positive na pagbabago, no, sa mga taong may kapansanan o sa kanilang mga pamilya, no, na may kapansanan dahil dito sa disability support allowance ninyo? Opo, sir. Gaya po nung sinabi ni Sir Henaro kanina, nakakabili na po sila ng kanilang pangangailangan tulad ng mga gamot, pagkain, at yung mga pangpamasahe po, yung mga yun po. At positive impact po ito para po sa ating mga PWD. Kasi for that po, they will feel that they are included and heard sa ating pong gobyerno. They are not left behind. Yung dalawang yung dalawang LGU natin, no? Tin, like for example sa inyo at saka kay Sir Henaro, meron ba kayong registered social worker, no, na may item talaga, no, sa inyong PIDAW office? Yes po, sir. Meron po kami dito. Wow, okay. Sa pagkasina dito kailangan kasi si Ma'am Jen, registered social worker yan eh. Sa Henaro, meron din ba kayong registered social worker sa inyong PIDAW? Actually, dun sa PIDAW functionality na nire-require ng DLG, sa totoo lang po yung PIDAW Puerto Princesa hindi pa siya ganap na isang departamento. Ibig sabihin, yung ordinansang unang naikasa na establish ang PIDAW at saka nakaangkla doon sa Republic Act 10,017 na mag-appoint yung isang local chief executive na mamumuno sa PIDAW. Ang mas inuna namin yung implementasyon sa ground, no? Ay yung structure ng PIDAW natin, basta ako in-appoint lang dito as co-terminus. Then meron mga JO, pero marami yung mga trainings yung ating mga PWD. At the same time, katabi rin naman natin ang tanggapan ng City Social Welfare Office na siyang tumutulong doon sa mga technical na diskarte para ma-implement as social services ng city government. So, masyado pong maigting ang ating cooperation, ang ating coordination sa City Social Welfare and Development. Actually, tuwing may mga activity tayo, nakapailalim po yung PIDAW sa social services sector. Pero ang kanyang pondo ay kinukuha sa Office of the City Mayor. Doon po tayo kumukuha ng mas sigit na malaking pondo sa general fund. Kasi kung kukunin natin sa 1% o ito, baka rural ng barangay pa lang ng Puerto, hindi nakakasya yung 1% natin. Paano pa kaya yung mga senior citizen? So, depende pa ito sa mayor governor kung sabi ko nga, kung di madamot, talagang go ito, larga ito. Basta merong kakayanan yung isang LGU. At merong mga legal basis. Ako yung magtatanong sa iyo, Ma'am Jen, kung okay lang tanungin kita. Ma'am Jen, no, bilang isang registered social worker, sa palagay mo, gaano kahalaga na merong talagang registered social worker sa opisina ng PIDAW? Actually, yun yung pinaghuhugutan ng Joint Memo Circular ng NCDA
DSWD at DILG, yung coordination mechanism po ng LSWDOs, PDAOs, in terms of providing programs and services for persons with disabilities. Kasi kailangan po talaga yan dahil meron pa rin pong kaakibat na case management ang bawat person Yes, with disability. case management. Yeah, Ma'am Case Jen. management. Importante po yun na ma-access po natin yung program na yun. At kung meron po tayong, actually pwede naman din talaga na ma-coordinate yon sa LSWDOs in the event po na wala pa pong social worker sa PDAO. But it would be very advantage po kung meron pong social worker po sa opisina na po mismo ng Disability Affairs office. So that's my opinion. We're here in Pangasinan po, since yours truly is a registered social worker. So kung may for case management po ng mga kliyente po, mga person with disability, ay kami na po yung nag-handle noon. So no need na po to refer with the LSWDOs. So kami na po yung nagka-conduct ng case management po. Yan. So, sige, balik tayo kay Doc June. Balik tayo kay yan, Doc June. time check po tayo. Talagang masarap po mula sa lokal, punta tayo naman tayo sa national, no? Sige Kasi po. medyo kulang na yung panahon natin. June, no? Ano ang maitulong, no, ng sektor, no, para hopefully maipasa na, no, sa House of Representatives at saka sa Senado ang ating inaasam-asam, no, na Disability Support Allowance Bill. Medyo obvious to, kailangan natin na suporta ng lahat ng makakasama sa sektor para inganyoin yung mga representante nila na suportahan, mag-file. Marami na rin sinasubmitan ng Like Haven at network na nagtatrabaho sa DSAB, okay, sa Senado at Kongreso para sila rin mag-file. May mga party list din tayong kausap na sila magpa-file. Again, kahit hindi sila mag-file, kung mainganyo natin lahat ng representante ng distrito ng natin, okay, kung saan tayo nakatira, malaking bagay na maging force, okay, to drive yung pag-uusap at pagpapasa ng Disability Support Allowance Bill. Pag ito'y papahabol ko, ito importante feature nitong batas na ito, target na maging batas na Disability Support Allowance Program, ito ay top-up. Kahit ka tumatanggap na ng ibang benepisyo galing sa ibang programa, dadagdag ito. Ito yung pagkilala dun sa una, hindi sapat mga natatanggap na una, kahit miyembro pa ng 4Ps, hindi pa rin na-address yung disability-related cost ng taong may kapansanan o yung household na may miyembro may kapansanan. Bata man to o matanda. So, hindi sila madi-disqualify. Di naman sa estado ng buhay. Sinasabi mo, Doc June, kahit na ang taong may kapansanan, kahit benepisyaryo na siya ng 4Ps, i-add pa to, no, sa kanyang benepisyo. Yan yung sabihin ng app, Doc June. May trabaho man o wala, Sir Ranil, kasali tayo dito. Dahil habang lumalawak yung partisipasyon natin sa mga aktibidad sa lipunan, pagtatrabaho, pamamalengke, okay, pagpunta sa eskwelahan ng anak mo, kung ikaw may kapansanang magulang, okay, habang nagpa-participate ka, ang cost of participation tumataas. So ito ay isang pag-aaral pa rin nagagawin, pero kita yon sa mga ibang pag-aaral sa ibang bansa. Ang full participation, lalo na kung meron kang high support need, kunyari, isang deaf. To fully participate, kailangan mong either gumastos ka or somebody should expend for sign language interpreting service para kahit saan ka magpunta kung ikaw ay deaf. Papa-check up ka, attend ka ng meeting, community discussion, ay meron serbisyong na nandun na at hindi na i-request. So yun, makakapagbabawas ng gastos yun kung tao may kapansanan. But still, maraming magiging unaccounted o kaya unidentified na expenses na hindi makakover ng mga existing na mga programa natin. Kahit ang IX, hindi pa rin to sapat. Ang 20% discount, hindi sapat, hindi man umaabot sa rural na lugar na may mga taong lalo nang nangailangan ng suporta.
financial Yeah. man ito o sa ibang bagay. Pero Thank you so usapan ngayon, financial support na manggagaling sa batas na maipapas ang disability support allowance. Thank you so much, Ma'am Doc Jen, June. may pahabol ako, Ma'am Jen. Ma'am Jen, may pahabol ako ng tanong kay Doc June. Doc June, no, let's claim it, no, na na-approve na to. So anong mangyayari doon sa ordinansa, no, ng halimbawa ng Ilocos Sur or ng ordinansa ng Puerto Princesa, Doc June? Meron tayong independence ng LGU Tama. sa ating devolution. So, meron silang financial independence din. Kung kaya nila mag-raise ng fund, kaya nila magbigay ng programa, at kung hindi nila exclude yung mga meron ng tinatanggap, nasa lokal yun. Sa national level naman, kung hindi kasama sa batas na excluding yung mga tinatanggap na, which is yun na nakalagay, kasali kahit may tinatanggap na, hindi mawawala yung mga pakinabang o benepisyo na binibigay na ngayon ng mga LGU. Okay, Ma'am Jen, ikaw na, Yeah. Ma'am Jen, para Thank you marami so akong much. katanungan Time kay check Doc po June, tayo, no? Ang bilis ng ating isang oras. Talagang napakaganda ng ating topic ngayong araw na ito. So, time check natin, 3:55. Actually, maganda po ito, no? Kasi based dun sa nabanggit ni Sir Hinaro kanina, paano mo may enjoy din yung discounts? Kung wala ka namang gagastusin, wala kang pambili. Paano? Tama ba? So, maganda talaga na merong disability support allowance program ang ating pong gobyerno pagdating doon. Maraming ang discount, wala ka namang pambili. Paano mo ma-avail yung discount? Marami kang karapatan, wala ka namang hindi makakatanggap. Ayan, sige po. And syempre, thank you so much po sa ating mga viewers na nandito po na talagang sinamahan po tayo ng isang oras. Shout out po kay Sir Victor Roda Salmasan ng Pidao City Government of San Pedro. Ayan, sige po. Thank you so much po sa inyo pong pagtutok sa amin. Nawa po sa bawat linggo ng episode ng Inclinasyon ay parati namin kayong makasama. Last words from our guest po. Unahin po natin, Ma'am CJ. From Christine. Hello po. Sa ating sektor po, pagpatuloy po natin ang pagkikiisa at pagbabalikan upang mapanatili at mapalakas ang mga ganitong programa. Huwag po tayong matakot, magsalita at magsulong ng mga polisiya na tunay na nakakatulong po para sa ating mga kapatid na person with disability. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Ma'am Christine, sa inyo pong pagpapaunlak sa aming pag-anyaya sa inyo po dito po sa Inclinasyon at sa pagbabahagi din po ng inyong programa on Disability Support Allowance. And of course, Sir Hinaro, may curious lang akong tanungin bago ka magbigay ng last na message mo dito sa Inclinasyon. Mari ko bang malaman, Sir, kung magkano po yung pondo po ninyo para sa persons with disabilities sa inyo pong city? Kasi ang Secret! last year kasi ang naidiga nating pondo sa allowance lang we have 12,000 person with disability. Kung tatanggap ang isa ng 12,000 yearly, papatak siya ng 144 million sa allowance pa lang. Yes, kinompute ko yan, Ma'am Jen. Mga 140 Ngayon, million kung bakit plus. naging 153 million siya o 155, no? So, ngayon tataas na naman tayo siguro. Kasi napupunta doon sa mga assistive devices natin, yung iba, sweldo ng ating mga empleyado rito. Sama-sama may mga trainings, may mga activities, kagaya ng mga NDR week natin, yung ating mga International Day for Person with Disability, lahat po ng activities. So, nandyan lahat, pati yung mga trainings, gastos dito, gastos ng mga pamasay, yung ating national conference. Talagang grabe, no? Talagang grabe ang ating Puerto Princesa City. Laki ng gastos natin ngayon. Dadagdagan na naman natin yung quarterly incentives na nating mga presidente. Kasi bukod doon sa allowance nila, kapag ka-presidente ka, may dagdag kang kasi para sipagin ka. Tap din yun, sir. Oo. Itataas na naman tayo ngayon sa Okay. Baka mamaya, sir, lilipat na lahat dyan sa Puerto Princesa niyan.
O ang yung- mga person with disability. Marami yung ganun dito, kaso lang, siyempre, hinigpitan ng PRPWD. At the same time, kapagawa ng ordinansa, gano'n nga ba katagal ang isang PWD na manatili sa Puerto para maging ganap na PWD ng Puerto Princess. Thank you so much, Sir Hinaro. Sige po, Sir Hinaro, ang inyo pong mensahe para po sa ating mga Akin lang manonood. minsaya no, sa national sa level, particular sa NCDA, dapat magkaroon na ng initiative, talagang tutok na initiative na lalo na ating PRPWD kasi hinahanapan tayo ng ilang dami. Ang sabi is nasa 12 million. Kung mag-12 million tayo, kung i-allowance natin ng 12,000 yearly ang kada isang PWD, yan po ay 144 billion yearly. So sa 144 billion, sangkaterbong pera. Di ko alam kung kayang isustain yan at sabayan yung lokal na pamahalaan. Kung ako lang tatanungin, mas mainam siguro i-out muna yung mga highly urbanized city para matutong magkaroon ng ayuda o allowance kagaya sa Puerto. Yung ating mga mayayamang syudad, kagaya ng Quezon City, dapat muna, kumbaga, wag na muna isali. Yung sa aking sariling suggestion ng komento. Kasi kaya naman sa lokal na pamahalaan. Mas mabuting unahin yung mga naghihirap ng mga LGU kasi mas nauna na yung batas ng local government code, nandiyan na yan. May class municipalities, mayroong component at hindi highly urban city. Siguro mas papayag ako kung tatanungin, mas uunahin natin yung mga mas nangangailangang LGU dun sa National Disability Allowance Bill na yun. Thank you so much, Sir Hinaro. Salamat. Very well said po. Maraming salamat po. And of course, Doc June, ang inyong pong mensahe para po sa ating mga manonood. Tinutulak ko pambansa ito. Dahil kahit sa ang syudad, kahit urbanized o developed, may mga taong mahirap kung mahirap ang pag-uusapan. Kahit sa nakatira yung taong may kapansanan, may disability-related costs sila. Kaya hindi makasali yung iba. Kaya hindi makapag-aaral yung ibang batang may kapansanan. Ay yung pasimula ng pag-develop ng pagkatao niya. Matututo siya para siya magkaroon ng kakayanan makapagtrabaho. Yung mga extreme ng isip ng iba. Hindi na makapag-aaral, hindi makakapagtrabaho. Pagkilala natin sa tao ay isang tao, okay, at yung dignity niya, kilalanin natin na mayroong quality of, yung standard ng kanyang quality of life ay katanggap-tanggap. Ayon doon sa article sa TRPD on standard of living. Doon tayo sa living independently and participation, being included in the community. Importante rin to na magkaroon ng serbisyo at suporta. Sa serbisyo, kagaya ng financial support, itong disability support allowance, para masigurong yung pakikilahok ng mga taong may kapansanan ay may magagawa nila. Tapos, bigla ko lang balikan yung sa 1%, yung pinagbabasihan nito, pag-aralan mo natin, tingnan natin yung dokumento pinagbasihan, iwanagin natin, ito ay silong, ito ay floor. Dapat kasi ito ay floor. Hindi ito limit na pag 1% na ang expenses ay hanggang doon na lang. Plus, hindi limitado sa karakter na pagkakaroon ng kapansanan ng taong may kapansanan, ang bata ay bata, ang babae ay babae. Marami tayong pwedeng itap na budget items. Hanggat available yan para sa babaihan. Ang pondo natin para children and youth, available yan para sa batang may kapansanan. Paging malikhain tayo sa pagtingin na paano natin masisiguro na may enjoy ng mga taong may kapansanan yung mga karapatan nila para mabuhay ng maayos sa lipunan. Ang budget, pwede nating tingnan, local man yan o national. So, thank you so much. Kung panawagan, kailangan nun natin ang suporta ng lahat. May kapansanan man o wala, para maipatay ang batas mo. At magbago ang kalagayan sa buhay o kalagayan ng buhay ng mga taong may kapansanan. Yung reason ay yung progressive realization, meron tayo uunahin kung hindi kakayanin ng budget o ng pera ng Pilipinas. Pero ang 122, 144 billion, pagkaginusto nila. Ang uling budget natin ng isang taon. Yung isang taon, gusto nila ipasok, ayuda, magkano ang budget. Saan ang galing yun? At yun na hindi nakaprograma, pinasok lang. So kung may political will, lalo na kung meron tayong pagbabasihan ng polisiya o batay, at meron tayong lakas na isabihin, kailangan may pondo yung programa o batas na ipapasa ng Kongreso. At talagang meron. Thank you so much. Very well said, Doc June Fernandino, Sir Hinaro Manaay, and Ma'am Christine Torres. Maraming salamat po sa inyo pong advokasya para po sa
Programang ito ang tinatawag po nating Disability Support Allowance Program or the Disability Support Allowance Bill. Narinig po natin mga ka-inklinasyon kung gaano po ito makakatulong sa atin ng mga persons with disabilities. So let's hope and pray na sana po ay maipasa na nga po ito sa ating pong mga mambabatas. Ayan, thank you so much po muli sa inyo pong pagtangkilik po muli dito po sa inklinasyon. Pansamantala, meron po tayong mga public announcement po para po sa hapong ito. JM? Po ay taus-pusong nakikiramay po sa ating pong kapatid na si Sir Edwin Abelardo Naval de Villa. Siya po ay namayapa po noong August 9, 2025 at kami po in behalf of Inklinasyon ay taus-puso at buong pusong nakikiramay po sa pamilya po ni Sir Edwin Abelardo Naval de Villa. JM? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Inklinasyon is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to inclination@gmail.com. It's inclination@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Inclination Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Inklinasyon. Dahil sa Inklinasyon, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address inclination@gmail.com. Inclination@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Inclination Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Yan, muli maraming salamat po sa lahat po na naging viewers po at naging panauhin po natin sa hapong ito. Of course, pagbati muna po. Happy 52nd anniversary po sa Epsilon Sorority from UPLB. Thank you po sa pag-cross-post po ng ating programa. At sa inyo po na nanonood ngayon, mga organizations of persons with disabilities or mga PIDAO offices, kung nais po ninyong may cross-post po ang Inklinasyon episode sa inyo pong Facebook page, ay mangyari lamang po na kayo po ay mag-direct message po sa amin at kaagaran po namin kayong tutugunin. Ayan, thank you so much. And siguro po last message po natin sa ating pong pagtatapos sa ating talakayan. Mahalagang tandaan na ang Disability Support Allowance for Persons with Disabilities ay isang hakbang po patungo sa mas inklusibong lipunan. Ang pagbibigay ng sapat na suporta sa mga persons with disabilities ay hindi lamang isang usapin ng pangangailangan, kundi pati na rin sa pagkilala sa kanilang karapatan at kontribusyon sa ating komunidad. Sa pamamagitan ng mga hakbanging tulad ng mga batas na ito,
nagiging mas makatarungan at pantay-pantay ang oportunidad para sa lahat, anuman ang kanilang kalagayan. Ang inklusyon ay isang kolektibong layunin, hindi lamang para sa mga persons with disabilities, kundi sa buong lipunan. Ang bawat hakbang na ginagawa po natin upang matulungan silang magtagumpay at makapag-ambag sa ating bansa ay isang hakbang din patungo sa isang mas makatarungan at mas progresibong kinabukasan para sa lahat. Magsanib pwersa po tayo upang isulong ang mga mas inklusibong programa at patakaran ng pagpapalakas sa ating pong komunidad. Maraming salamat po. Ako po si Jennifer Garcia, ang inyong pong host for today. And of course, my co-host, Sir Ranil Sorongon. And in behalf of all core members of Inclunasyon, maraming salamat po sapagkat dito po sa Inclunasyon, inklusyon, now na.